Bakit nga ba sinasabi ng mga analyst na papasok na raw si XRP sa big league? Yan mga crypto, kung napapansin mo ang galaw ni Ripple nitong mga nakaraang buwan, may malinaw po na pagbabago na nangyayari. Hindi na ito kwento ng retail hype. Hindi na ito ingay ng maliliit na traders. Ayon kay crypto analyst na si Saif Crypto, si Ripple ay tahasang pumapasok na sa institutional arena. Ang sentro po ng kwento, hindi lang si XRP, kundi ang buong infrastructure na binubuo sa kanyang paligid. Ang RLUSD distribution, prime brokers at malalaking financial institutions ay sabay-sabay na pumapasok sa eksena. Para kay Saif, ito po ang yugto kung saan ang malalaking manlalaro ang siyang nagiging bida, hindi na ang retail crowd. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng industry transition na tinutukoy ng mga insiders? Yan sa video na kalakip ng tweet, ipinaliwanag ni Christopher Perkin. Siya po ang president ng CoinFund na ang buong crypto industry ay dumadaan sa isang malaking transition. Mula po sa retail-driven market papunta sa institution-shaped market. Ang ibig sabihin nito ay hindi na emosyon ang nagdidikta, kundi structure at saka proseso. Ayon po kay Perkin, ang distribution ng RLUSD sa pamamagitan po ng prime brokers ay normal na practice sa traditional finance. Kaya kapag nakita mo ito sa crypto, sinyalis ito na nagmamature ang industriya. Hindi po ito instant pump narrative, kundi long-term evolution. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang RLUSD distribution sa prime brokers? Para po sa mga institutions, hindi po sapat ang magandang token story. Kailangan nila ng liquidity, execution reliability, at saka operational support. Dito po pumapasok ang RLUSD. Ayon kay Christopher Perkin, ang stablecoin na ito ay dinisenyo para gumalaw sa parihong rails na gamit ng traditional finance. Kapag ang RLUSD ay ipinapamahagi ng prime brokers, ibig sabihin handa po itong humawak ng malalaking volume. Hindi ito para sa maliitang swap. Ito po ay para sa scale. At kapag gumana ito, mas mabilis po ang institutional adoption kaysa sa inaakala ng marami. Ngayon ay ano po ba ang papel ng Ripple Prime sa institutional strategy na ito? Isa po sa pinakamahalagang bahagi ng puzzle ay ang Ripple Prime. Ito ang professional grade execution at settlement channel na inihahanda ni Ripple para sa mga institutions. Ayon po kay Perkin, hindi papasok ang malalaking pondo kung walang malinaw na infrastructure. Kailangan nila ng counterparties, systems, at saka settlement certainty. Ang Ripple Prime ang siyang nagsisilbing tulay sa pagitan po ng crypto rails at saka mga institutional standards. Para kay Saif Crypto, ito po ang malinaw na indikasyon na hindi na po experimental phase si Ripple. Ito ay deployment phase na. Ngayon ay paano naman po direktang konektado ang mga ito kay XRP? Dito na pumapasok ang mas malaking usapan. Ikinokonekta ni Saif Crypto ang lahat ng ito kay XRP mismo. Habang lumalawak ang RLUSD distribution, habang dumarami ang prime brokers, at habang lumalakas po ang liquidity connections sa XRP, ay napapasok sa mas competitive environment. Isang environment kung saan stability at efficiency ang mahalaga. Hindi ito playground ng speculation. Para kay Saif, ito po ang foundation na kailangan para gumalaw sa XRP sa mas malalaking financial settings. Isang announcement ba ito o serye ng tahimik na hakbang? Mahalagang linawin po natin ito. Hindi po ito isang malaking announcement lamang. Ayon po kay Saif Crypto, ito ay kombinasyon ng maraming hakbang na unti-unting binubuo. Ang RLUSD adoption,
Liquidity Partners, Prime Brokerage, at saka Ripple Prime. Kapag pinagsama-sama, malinaw po ang direksyon. Hindi nagmamadali si Ripple pero consistent. At sa mundo ng mga institutions, consistency ang mas mahalaga kaysa sa hype. Ito ang klase ng galaw na madalas hindi po napapansin ng retail. Hanggang sa huli na po ang lahat. Ngayon ay bakit po ba mas pinipili ng mga institutions ang ganitong klaseng ecosystem? Para po sa mga malalaking institutions, ayaw nila ng kalat, ayaw nila ng uncertainty. Ang hinahanap nila ay structure, readiness at saka scale. Ayon po kay Perkin, kailangan ng maaasahang partners para sa liquidity at saka operations. Hindi pwedeng trial and error. Ang ecosystem na binubuo ni Ripple ay malinaw na disenyo para dito. Kaya sinasabi po ni Saif Crypto na si XRP ay pumapasok na sa big league. Hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa environment na kanyang ginagalawan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan kapag ang mga institutions ang kausap ni Ripple, mas mabagal po ang galaw pero mas mabigat ang impact. Hindi po ito fireworks, kundi foundation building. Kaya para po sa akin, mas delikado na i-ignore ang ganitong mga developments kaysa maghintay ng hype. Kapag handa na po ang mga rails, saka palang gagalaw ang value. At sa puntong ito, si XRP ay hindi na po retail asset. Yan, nandito po yung aktual na sinabi ni Saif Crypto. Ripple is going full institutional. Yan, RLUSD distribution plus prime brokers plus Wall Street liquidity equals a whole new era for crypto. Big players don't dance alone. They bring partners. XRP is entering the big league. Yan, subukan po nating i-play. XRP Army, solely retail driven, to Ulitin po natin. now is going through a transition just like the rest of the crypto industry, right? It's pivoting from XRP Army, solely retail driven, to institutional. Going to get out my RLUSD. I need distribution through a prime broker. So it's part of this greater theme, right? And to excel in that new environment, it goes back. You have your nothing burger thing. Dance partners, man. They need dance partners, right? You need liquidity providers. You need other major institutions that are going to help propel and accelerate this transition into the institutional space, right? And so, economics aside, hey guys, I got dance partners. We're going into institutional. I have my business model. Everyone and their mother's gonna have RLUSD, which is growing before you know it, and everyone's gonna use Ripple Prime X Hidden Road because I have a vision and I'm getting after it. So that's. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panonood.